Sa Teen Sunday School po, pinag-aaralan po namin ang buhay po ni Pablo. Ang goal ng pag-aaral natin ng buhay ni Pablo ay upang magkaroon tayo ng contextual knowledge sa mga sulat ni Apostle Paul. Halimbawa, pag binabasa natin ang Book of Galatians, dapat ang goal natin, alam natin saang mga simbahan ang tinutukoy ni Apostol Pablo. So, magkaroon lang tayo ng quick recap. Patayin ko lang temporarily yung ating ilaw para makita natin yung timeline. Now, ito po ang overall timeline ng naging buhay po ni Pablo. Now, I know na hindi siya ganun kalinaw, pero sa sermon audio, kung meron kayong access sa sermon audio, may mga soft copy po na pwede kayong makita na PDF nito sa sermon audio. In-upload po natin yan. At pwede nyo pong makita yung malinaw na chart na ito. Pero ito po ay naglalaman ng una, yung kapanganakan ni Apostle Paul. At siya po ay na-save ng around 30-year-old. So, 28 to 30-year-old, ganun po ang kanyang buhay bago siya ma-save. So, imagine niyo, ito po yung panahon kung saan siya tinuruan ng kanyang parents ng Jewish custom. Natuto po siya sa synagogue sa Tarsus. Dito po pumasok po siya sa rabbinical school, sa school po ni Gamaliel. At dito po yung panahon na naging rabbi siya. We don't know kung saan siya nag-minister as a rabbi. Hindi po nabanggit ng Bible kung saan lugar siya naging rabbi. Pero we know na si Paul ay isang Pharisee, isang rabbi. At dito din po yung time na naging prominent figure po si Paul sa persecution po ng mga churches sa Judea. At when we know the story of that. At dito, bahagi pong ito, dito po na-save si Paul nung habang siya naglalakbay papunta sa Damascus. At alam natin sa Acts 9, doon po siya naligtas. Pagkatapos po ng kanyang salvation, meron pong tinatawag na medyo malabo lang, pero ito pong orange part na ito po yung early ministry of Apostle Paul. From the time that he got saved up to the time that he did missionary work, ito po ay naglalaman ng 14 na taon, 14 years. Ang mga geographic location ng kanyang pinuntahan dito sa Damascus, pumunta po siya ng Arabia, bumalik po siya ng Damascus, pumunta po siya sa Jerusalem, pumunta siya sa Tarsus, at ito pong early ministry ni Apostle Paul, majority of these 14 years ay yung kanyang ministry sa Tarsus. 10 years po siya sa Tarsus. So we have a biblical assumption na si Paul, habang siya nasa Tarsus, nag-establish siya ng mga churches doon, naglingkod siya sa Panginoon at pinangaral niya ang Ebanghelyo. Now, what happened is, nung dumadami na yung believers sa Antioch, which is another city of Syria, tinawag po ni Barnabas at humingi po siya ng tulong si Barnabas kay Saul or kay Paul upang sila po ay maging member ng church at Antioch. And in fact, si Barnabas at si Paul, sila po ay two of the elders or the pastors that are in the church in Antioch. Now dito po, habang sila ay nasa church at Antioch, sila po ay elders, sila po ay teachers at Antioch. Ang church po sa Antioch, isa siyang malaking simbahan. In terms of numbers, in terms of size, malaki po ang simbahan sa Antioch. At dito sa Acts 13, nakita natin po na si Paul and Barnabas, sila po ay pinadala to do the missionary work. Pinadala po sila ng church through the leading of the Holy Spirit at nagsimula po sila ng first missionary journey. Yung first missionary journey, naglalaman po siya ng 2 taon. 2 years po ang naging span ng missionary journey ni Apostle Paul. So, nandito po tayo sa ating pag-aaral. Now, ito po ang geographic location ng first missionary journey ni Paul. Yung pong mga naka-shaded, ito po ay mga probinsya ng Rome. Ang Roman Empire po ay isang malaking empire na nahati po sa mga provinces. Now, dito po ang Antioch, dito po sila nagsimula. Sila po ay pumunta sa Cyprus, sa Salamis, at sa Paphos, at sila po ay nagpunta sa Perga, at sina Paul and Barnabas ay nagstay sa Antioch. At doon po tayo nag-stop sa ating pag-aaral.
So ito po yung another map ng ating pag-aaral. Mula po sila sa Antioch, hanggang dumating sila sa island of Cyprus. Ito po yung Salamis. Hometown po ito, yung Cyprus po, hometown po ito ni Barnabas. And then, Papos. Ano ang nangyari, by the way? Bilang review sa mga teens, ano ang nangyari sa Salamis? What significant event na maaalala natin na ginawa ni Paul, Barnabas, and Mark sa syudad ng Salamis? Meron kayong naalala? Doon po sila unang mag-preach. Nag-preach. Specifically, saang lugar sa Salamis sila nag-preach? Synagogue. Okay, so sa synagogue sila nag-preach. How about sa Papos? Sa Papos, ano ang significant event na naalala nyo sa ministry nila Paul and Barnabas and Mark sa Papos? Ay, hindi ko napatuloy. Yes. Ariane. Papos. Ang alam ko yung po yung sa Roman. Roman governor. Anong pangalan ng Roman governor? Proconsul na na-save. Probably na-save sa Papos. See? Sergius Paulus. Now, sino naman yung kontrabida or meaning yung opponent? Bar Jesus. Si Bar Jesus. Nagkaroon ng temporary blindness si Bar Jesus dahil sa kanyang opposition sa preaching of Paul and Barnabas. So we understand that. Salamis, Papos. And then, nagpunta po sila ng Perga, pero wala pong nabanggit si Luke na ginawa sila sa Perga. We don't know. Pero majority ng kanilang, tandaan nyo, ang focus po ng first missionary journey sa perspective ni Paul ay ang region of Galatia. Ito po yung tinatawag na province of Galatia. Yung Antioch, Iconium, Lystra, and Derbe. So every time na babasahin nyo ang Book of Galatians, ang Book of Galatians po ay address sa mga churches in Galatia. Ang tinutukoy po ni Paul na mga churches in Galatia, yung pong Antioch in Pisidia, Iconium, Lystra, and Derbe, and others. Yun po ang mga churches na tinutukoy niya. Now, the way, tandaan, sa geography po, there are many Antioch in the Roman world. Kaya po to distinguish yung Antioch of Syria, ito po ay Antioch in Pisidia. They are different Antioch. So parang San Juan City. Pag sinabing San Juan, anong San Juan na tinutukoy mo? Yung sa north, dito sa San Juan City, or yung San Juan Batangas? So parang ganun po. So, main focus ng first missionary journey ni Paul sa 2 years nila ay ang region of Antioch. Region of Galatia, ang kanilang main focus ng kanilang first missionary journey. At dito, sino na lang ang natira sa missionary team? Yes, Mikey? Si Barnabas na kasi Paul. Anong nangyari kay Mark? Bumalik po siya sa Jerusalem. Umuwi siya sa Jerusalem. Nung dumating sila sa Perga, sabi ni Luke, umuwi siya sa Jerusalem. We don't know anong dahilan, pero yun yung account. Now, ngayon, nasa Antioch in Pisidia na tayo. At ipagpapatuloy natin yung pag-aaral. I think we're good with this. So, doon po tayo tumigil sa ministry ni Paul in Pisidia. So nakita natin sa map na yun. In Acts 13, in Acts chapter 13, dito po makikita natin ang ginawa ni Paul and Barnabas as a strategy ng kanilang pagngangaral sa Antioch. Pumunta sila sa synagogue. Now, kung may synagogue sa Pisidia, what it indicates? Anong ini-indicate kung sa isang syudad ay merong synagogue? Sa tingin nyo, sa mga teens, kung may synagogue ang isang lugar, anong klaseng mga tao ang nadon? Mga Hudyo. So alam natin sa Antioch in Pisidia, merong community po ng mga Jews. And one Sabbath, ang ginawa ni Paul and Barnabas as a strategy, doon tayo mangaral sa synagogue kasi doon ang mga Hudyo. Now, dito, pinag-aralan natin last week as a review, nangaral si Apostle Paul. Si Apostle Paul in Acts 13 verse 16, sabi doon, Then Paul stood up and beckoning with his hand said, Men of Israel and ye that fear God, give audience. Verse 17, That God of this people, Jehovah God of Israel,
chose our fathers and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with an high arm brought he them out of it. Now, unang pangangaral dito ni Paul, sinabi ni Paul sa mga Hudyo, ang audience po niya dito ay mga Hudyo, nasa synagogue po sila. Para ang synagogue, isa siyang parang lugar na pinagtitipunan po ng mga Hudyo. Alam natin, ang mga Hudyo, every Sabbath sila po ay nananambahan sa kay Jehovah God. At dahil hindi sila makapunta sa templo sa Israel, sa synagogue po sila nagtitipon. At dito, sa setting, si Paul ang nangangaral. At in verse 17, ang pangangaral ni Paul, sabi ni Paul, God chose the patriarchs. Now, sa mga teens, meron akong assignment. Anong verse sa Old Testament ang nire-refer ni Paul sa verse 17 that God chose the patriarch? Anyone? Yes, Ariane. Deuteronomy chapter 10, verse 22. Okay, dun yung Deuteronomy 10, verse 22. So, pwedeng tingnan nyo na lang sa bahay siya. Pero, ang point natin dito, Paul was using the Old Testament to prove that Jesus Christ is their Messiah, is the Messiah. So, sa verse 17, God chose the patriarch, binanggit siya ng Old Testament. At dito din, God delivered Israel from Egypt. Sa anumang Old Testament account, makikita natin that God delivered Israel from Egypt. Anyone? Meron kayong nakitang Old Testament passage na nagbabanggit na God delivered Israel from Egypt. Anong book ng Old Testament makikita natin yon? Sa book of Exodus. Alam natin yan. Now, in verse 18, sabi dito ni Paul, and about the time of 40 years suffered he their manners in the wilderness. So, ito yung sabi ni Paul that God put with Israel wandering in the wilderness. So, book of Exodus, book of Numbers, makikita natin yan. In verse 19, napag-aralan natin last week as a review, that God, sabi ni Paul, God gave Israel victory over Canaan. Anong book naman natin makikita yon? That God gave victory to Israel over Canaan. Anong book yon? Book of Joshua. Now, in verse 20, makikita natin dito that God raised the judges. Saang book naman yon? Book of Judges. Now, in verse 21, sabi dito ni Paul that God gave Israel a king, which is King Saul, the first king of Israel. Anong book naman natin makikita yon? First Samuel. Pagkatapos nun, in verse 23 to 26, verse 22 rather, sabi ni Paul sa kanyang preaching sa Antioch in Pisidia, that God gave Israel King David. Anong book naman yon? First Samuel pa rin. So sa First Samuel, at sa First Samuel, yung paghahari ni Saul, at sa First Samuel, makikita din natin ang pagbigay ng Diyos ng hari mula sa kanyang puso. At dito makikita natin sa verse 23 to 26, sinabi dito ni Paul sa kanyang preaching that God has given Israel its promised Messiah. Una, in verse 23, ito yung ipinangako ng Diyos. Verse 24, na ito yung pinroklaman ni John the Baptist. In verse 26, na ito yung ipinangaral sa bansang Israel. Now dito, gusto kong mapansin natin kung paano ginamit ni Pablo yung lumang tipan in order to prove that Jesus Christ is the Messiah. Kung paano knowledgeable si Pablo ng lumang tipan at sa kanyang pangangaral ipinakita niya na si Jesucristo ang kanilang Messiah. At in verse 27 to 37, so makikita natin sa 23 to 26, pagkatapos niyang banggitin ang history ng Israel, pinakita niya na si Jesus Christ ang Messiah na nangako ang Diyos mula sa lahi ni David. Now question, ano naman ang Old Testament passage na sinasabi na ang Messiah ay manggagaling sa lahi ni David? Sino nakakita ng Old Testament passage na yon? Old Testament passage that says that the Messiah will come from the seed of David. Nakita niyo siya sa assignment? Siguro, sige, i-check na lang natin yan later on. Pero sa 1 Samuel, if I'm not mistaken, 1 Samuel or 2 Samuel, nabanggit doon that the Messiah will come from the seed of David. I think 2 Samuel, yeah. 2 Samuel.
Yeah, 7:12. So tingnan natin quickly. 2 Samuel 7. Yeah, tama. 2 Samuel 7:12. Sabi dito, and when the days be fulfilled, sabi ng Diyos kay David, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. So yan ay nagpapatungkol sa Messiah, kay Jesus Christ. At dito, ginamit ni Paul ang Old Testament, specifically 2 Samuel 7, to say na si Jesus Christ ang seed ni David na ipinangako ng Diyos sa lumang tipan. And in verse 27 of Acts, dito tayo natapos, buksan natin ang Acts 27. We will continue our study sa preaching ni Paul. Sa Acts chapter 13, verse 27, dito sabi ni Paul, so yung context ng kanilang pag-aaral, nakita na natin yung history ng bansang Israel, nakita na natin na si Jesus Christ yung Messiah through the Old Testament passages, through the preaching of John the Baptist. Now, in verse 27, dito si Paul showed the message of the gospel. The message plan is to present the gospel. Dito, constructed ang preaching ni Paul upang ipakita ang ebanghelyo. Now, ang ebanghelyo, tanda na, ano ang ebanghelyo by the way? What is the gospel? Sino may idea? Ano yung ebanghelyo? Very good. That's the meaning ng ebanghelyo. Mabuting balita. Ano ang balita? Ano ang mabuting balita? Ang mabuting balita according sa 1 Corinthians 15 na si Jesus Christ ay namatay para sa ating mga kasalanan. That's a good news. Na hindi na pala tayo ang magbabayad ng ating kasalanan. Nabayaran na to ni Jesus Christ. Siya ay namatay ayon sa lumang tipan. Siya ay inilibing at siya ay nabuhay namang muli. Ayon muli sa lumang tipan. Yan yung mabuting balita. At dito, tingnan nyo, pinakita ni Pablo sa kanyang preaching sa Antioch na yung ebanghelyo in verse 27, Acts 13:27. For they that dwell at Jerusalem and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which are read every Sabbath, they have fulfilled them in condemning him. And though they found no cause of death in him, yet desired they Pilate that he should be slain. So dito sinabi ni Paul, yung mga kababayan natin sa Israel, hindi nila alam na tinutupad nila ang propesiya ng lumang tipan na ang Messiah nila ay magsasuffer. Now, question ulit sa mga naggumawa ng assignment. Anong passage sa Old Testament ang nabanggit na the Messiah would suffer? Meron kayong nakita? Sa lumang tipan. That's New Testament. Pero related yan. So, meron kayong nakita? So, isa sa mga passages na makikita natin that tells that the Messiah would suffer is Isaiah 53. Very popular Old Testament passage. Dito, sinabi ni Paul yung pagkamatay ni Jesus Christ sa pamamagitan ng mga Hudyo na nasa Jerusalem at kung paano nila pinilit at nirequest kay Pilate na patayin si Jesus Christ. Naalala natin yung gospel account? Si Pilate gustong palayain si Jesus Christ dahil wala namang kasalanan si Jesus Christ. He is sinless. At pero yung mga Hudyo sumigaw kay Pilate, crucify him, crucify him. At yun ang pinipreach ngayon dito ni Pablo. Tapos in verse verse 29, and when they had fulfilled all that was written of him, sinasabi dito ni Pablo na yung ginawa ng bansang Israel laban kay Jesus Christ, ito ay pagtupad ng lumang tipan. Ito ay pagtupad ng mga nakasulat. Verse 29, they took him down from the tree and laid him in a sepulchre. Inilibing nila si Jesus Christ. Jesus Christ was crucified, he died, and he was buried. Verse 30, but God raised him from the dead. The resurrection. That's the gospel. That's the message of the gospel, that Jesus Christ
died for our sin. He was buried and raised up after 3 days. Now in verse 31, and he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people, and we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers, God had fulfilled the same unto us their children, in that he said, raise up Jesus again, as it also written in the second Psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. Dito, ipinakita uli ni Pablo, hindi lamang yung suffering ng Messiah ang natupad. Hindi lamang yung pagkakalibing ng Panginoong Kristo ang natupad. Hindi lamang yung resurrection ni Jesus. At higit sa lahat, yung resurrection ni Jesus Christ ay katuparan pa rin ng lumang tipan. Now question, anong Old Testament passage ang nagpapakita ng resurrection ni Jesus Christ? Anyone? Isaiah? Yung verse number 35, dun sa inyong assignment, Acts 13:35, ano ang katapat niya? Na nakita niyo sa Old Testament. Psalm 16:10. Tama. Yun yung kino-quote dito ni Paul, Psalm 16:10. Na, go over in Psalm 16:10, buksan natin. Sinong una nakakita na? Jessica? Nakita mo na, Jessica? Pakibasa naman ako, Jessica. Psalm 16 verse 10, For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption. So, thank you. Dito, sa preaching ni Apostle Paul, pinakita din niya na ang resurrection ni Jesus Christ ay fulfillment ng lumang tipan. Makikita din natin siya sa verse number 34, sabi ni Paul, Acts 13:34, and as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he said on this wise, I will give you the sure mercies of David. It's also from the Old Testament, in the book of Isaiah. Isaiah 55 verse 3. At verse number 35, wherefore he said also in another Psalm, Psalm 16:10, Thou shalt not suffer thine holy one to see corruption. Verse 36, for David, after he had served his own generation by the will of God, fell on his sleep and was laid unto his fathers and saw corruption. But he whom God raised again saw no corruption. Ang sinasabi lamang dito ni Paul, yung prophecy ng Psalm 16 verse 10, imposible na ito'y patungkol kay David. Kasi tingnan nyo sa perspective ng mga Hudyo, one of their heroes ay si David. Isa sa kanilang mga hero ay si David. At dito pinakita ni Paul, through his preaching, na yung Psalm 16:10, hindi yan nagpapatungkol sa hero natin na si David. Ito yung nagpapatungkol kay Jesus Christ na siya ay nilibing at nabuhay namang muli. Kasi sinabi dito ni Pablo, hindi imposible na si David ang tinutukoy dito. Dahil si David, alam natin na nung pagkatapos niyang mamatay, siya ay inilibing, pero hindi nabuhay namang muli. So gusto kong tingnan ninyo na yung construction ng pangangaral dito ni Pablo, paano niya ginamit yung lumang tipan, una, upang ipakita na si Jesus Christ ang Messiah. Pangalawa, upang ipakita ang gospel. Tandaan nyo, go over in 1 Corinthians 15. In 1 Corinthians 15, in 1 Corinthians 15, sinong nakakita na ng verse 3 and 4? Makikibasa naman. Cham. 15, verse 3 and 4. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Okay, ito po ay, alam natin na lahat po ng verse sa Bible ay mahalaga. Every words
Every word in the Bible are important. They are all inspired. They are all preserved. Pero ito pong 1 Corinthians 15, ito po'y summary ng ano ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. At dito makikita natin ano ang Ebanghelyo. Now, ang tanong sa ating mga Kristiyano, alam natin na trabaho natin na maging witness sa ibang tao. Trabaho natin to present the gospel, to proclaim the gospel, to preach the gospel to sa ating sa mga tao na sa paligid natin. Now, ang question, meron ba tayong capability na i-proclaim ang gospel according to the scripture? Dito sa preaching ni Paul sa Antioch in Pisidia, he clearly explained that Jesus Christ is the Messiah. He clearly explained the death, burial, and resurrection of Jesus Christ according to the scripture. Now, ang tanong, mahalaga ba, Brother RJ, na malaman ng tao na yung death at yung resurrection ni Jesus Christ ay ayon sa lumang tipan? Sa tingin nyo, mahalaga ba na malaman ng tao na yung pagkamatay ni Jesus Christ para sa ating kasalanan, yung kanyang pagkabuhay na muli ay mahalaga o hindi? Sa tingin nyo? Sa tingin, bakit kaya mahalaga? Kasi po diba yung New Testament, bago Ebanghelyo siya, good news siya, tapos yung sa may Old Testament, pinag-present ko niya. Ayun po yung magpapatunay ko, na totoo po yung word. Very good. So, napakahalaga na malaman ng tao na ang death ni Jesus Christ, ang kanyang resurrection, ang gospel ay fulfillment ng Old Testament. Now, question, in our time, pagka napakinggan natin ang most soul-winning program or most witnessing program ng mga churches today, meron ba silang focus sa Old Testament? Yes. Majority, probably merong iba, pero pag inobserve natin ang mga preaching ng maraming churches in soul winning, in evangelism, hindi sila nakapokus sa Old Testament. They disregard the Old Testament. And in fact, may mga grupo ng Baptist right now na hindi sila naniniwala sa Old Testament. They are not using the Old Testament. Ginagamit lamang nila yung mga books ni Paul. Sila ay ultra-dispensationalism. Hindi sila naniniwala sa repentance, hindi sila naniniwala sa water baptism. Mga Baptist yan. Pero makikita natin sa pangangaral dito ni Paul, he used the Old Testament to prove that Jesus Christ is the Messiah. That Jesus Christ died and resurrected as a fulfillment ng Old Testament. Now, bilang mga Kristiyano, ang challenge sa atin, kaya ba nating gawin yung ginawa ni Pablo? Halimbawa, kung si Mikey magwi-witness sa kanyang classmate, kaya ni Mikey na, alam mo, yung death ni Jesus Christ, fulfillment siya ng sulat ni Isaiah. Fulfillment siya ng sulat ni David. Yung resurrection ni Jesus Christ, fulfillment siya ng Psalm 16. Yung mga ganun. Now, mahalaga ba siya? Of course, mahalaga siya. Kailangan natin ipakikita na ang pagkamatay ni Jesus Christ ay hindi aksidenteng ginawa lamang. Ito ay fulfillment ng propesiya ng lumang tipan. Ang lumang tipan, ito'y nag-iintay o naghahantay o naghahanda ng pagdating ng Messiah. At yung pagdating ni Messiah sa New Testament, lahat ng nasulat sa lumang tipan patungkol sa Messiah, patungkol sa kanyang suffering, patungkol sa kanyang kaligtasang gagawin sa krus, lahat ng iyon ay nakasulat sa lumang tipan. At ganun yung preaching dito ni Paul. Now dito, as a continuation, in Acts 13, so in Acts 13, dito tayo, in Acts 13, verse 38 hanggang 39. Who would like to read? Acts 13, verse 38 to 39. Yes, Mikey. Acts 13, 38 to 39. Be it known unto therefore men brethren, that through this man is preached unto the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. Now, dito na ang application. So, kung pag-aaralan natin ang buhay
style ni Paul sa kanyang pagpipreach at sa kanyang mga sulat, una lagi siyang nagtuturo. Remember in the book of Ephesians, may doctrinal content at merong practical application. Dito, dumating na si Paul sa application. Anong ibig sabihin ngayon ng death and resurrection of Christ? Anong ibig sabihin ngayon na si Jesus Christ yung Messiah? Ito ngayon ang mahalaga. Ito yung focus. Ito yung main point ng preaching ni Paul sa Antioch in Pisidia. Pinreach niya yung forgiveness of sin and justification. Na tayong mga tao ay pwedeng makaranas ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. At pwede tayong makaranas ng justification o ariin tayong matuwid, makasalanan tayo pero aariin tayong matuwid, hindi sa paggawa ng batas ni Moses, yun ang preaching ni Paul, kundi sa pananampalataya kay Jesus Christ. Ito na ngayon yung main point ni Paul. Pagkatapos niyang mangaral ng Old Testament, pagkatapos niyang ipakita na si Jesus Christ ang Messiah, pagkatapos niyang ipakita yung pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay namang muli as fulfillment of Old Testament, ito ngayon ang challenge ni Paul. Ang challenge niya, ngayon, alam natin na si Jesus Christ ang Messiah. Pinakita dito ni Paul na ang tao ay pwedeng makaranas ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. At pwede tayong ariing matuwid. Ano ba yung ariing matuwid? Halimbawa, ganito. Halimbawa, kriminal ako. Pero ako ay, kriminal ako dahil ako ay, halimbawa, ako'y naakusahang pumatay. Inakusahan akong pinatay. Of course, sa batas ng Pilipinas, bago ako ikulong, of course, ikukulong muna ako ng PNP, pero dadaan ako sa paglilitis. Alam natin yan, di ba? Lilitisin muna. Pero pag halimbawa, inakusahan akong pumatay, pero pagkatapos ng paglilitis, sabi ng husgado, pagkatapos niyang pakinggan yung side ng inaakusahan at ng umaakusa, sabi ng judge, inosente ang taong ito. Yun ang justification. Na una, sa paningin natin, ay si RJ, mamamatay tao yan. Pero yung pala, hindi naman pala tunay. Pero nung sinabi na ng judge, hindi inosente ang taong ito. So, sa harapan ng judge, kahit marumi, kahit akala ng tao makasalanan siya, pero yung word ng justice, ng husgado ng judge, na sinabing itong taong ito ay inosente pagkatapos ng paglilitis, yun yung effect ng justification. Na in application sa ating katatayuan, alam natin na tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At meron palang paraan na pwede tayong ariing matuwid muli sa harapan ng Diyos. Now, ang tanong, ito ba ay sa paggawa ng batas? Kasi tandaan nyo, ang audience dito ni Pablo, mga Hudyo, ang kanilang pananaw, kailangan nilang gumawa at sumunod sa batas ni Moses para sila ay maging justified o maging matuwid. Kaya ipinagsanabi dito ni Paul in verse 39, which ye could not be justified by the law of Moses. Dito, pinakita ni Pablo, hindi kayo magiging matuwid sa paggawa ng batas ni Moses. Paano? Paano tayo pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos? Sabi ni Paul, by believing and by Him, all that believe. Ibig sabihin pala, pwede pala tayong maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Justification, forgiveness of sin through faith in the Lord Jesus Christ. So dito, yun ang preaching ni Paul. Now in verse 40 and 41, anyone could read? Mikey, can you read verse 40 and 41? Beware therefore lest the time unto thee which is spoken of the prophets, the Lord ye despisers, and wonder if there which for a work and work in your days, a work which ye shall in no wise do without a
Thank you, Mikey. Now dito, nagbigay ngayon ng warning si Paul. Ang warning dito ni Paul, na merong judgment na parating sa tao kung ire-reject nila ang Panginoong Kristo. Kung ire-reject ng tao ang Panginoong Kristo, hindi sila mananampalataya kay Jesus Christ, ang sabi dito ni Pablo sa kanyang preaching, merong judgment na parating sa inyo. Katulad ng sinasabi ng Isaiah 29:14, he quoted again the Old Testament, and Habakkuk chapter 1 verse 5. Now, ang tanong, sa tingin nyo, si Paul kaya, isa siyang, ano yung term nun, yung parang, a preacher that pleases the people? No, we cannot see that. Kasi dito, pagkatapos niyang i-present na kailangan yung manampalataya kay Jesus Christ, at kung hindi kayo mananampalataya kay Jesus Christ, merong judgment na parating sa inyo. So, ganun katindi ang pangangaral dito ni Pablo. Now, in application, sa tingin nyo, yung bang pangangaral ni Pablo ay katulad ng maraming preaching, evangelism preaching sa ating panahon? No. In our time right now, wala nang focus sa kasalanan. Sa ating time, ang mga preaching patungkol sa salvation, wala nang focus sa impyerno. Wala nang focus na merong judgment na parating sa tao kung i-reject nila si Jesus Christ. Pero hindi ganun si Pablo. Hindi niya inisip na baka masaktan ang damdamin nung pinipreachan niya. No. Si Pablo, alam niya na kailangan niyang ipangaral na merong judgment na parating kung i-reject nila ang Panginoong Kristo. So yan ang preaching ni Apostle Pablo sa church at Antioch. Sa city of Antioch, which is later on, merong na-establish na church. Antioch in Pisidia. Now, to sum up yung kanyang preaching dito, una, ginamit niya ang Old Testament. So we understand na tayong mga mananampalataya, we should know the Old Testament as well. Dapat meron tayong capability na ipakita sa mga taong winiwitnessan natin na yung ginawa ni Jesus Christ sa krus, yung kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay namang muli, ito ay fulfillment, katuparan ng lumang tipan. That's a great miracle. Isipin nyo, si David, 1,000 years before Christ, nasulat na yung kanyang resurrection. Nasulat na din yung kanyang crucifixion in Psalm 22. They pierced my hand and my feet, sabi ni David. Sa Book of Isaiah, 700 years before Christ, nasulat na yung kanyang suffering. So ganun ka accurate ang salita ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, we should be able to use the Old Testament as well to present the gospel. At dito makikita din natin dito paano clearly ipinakita ni Paul yung gospel, paano pinakita na pwede pala tayong magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan at justification through the faith in the Lord Jesus Christ. At meron ditong warning si Pablo na kailangan din nating banggitin sa tao. Kasi ang tendency natin ay wag nating sabihin yung kasalanan, wag nating sabihin yung impyerno kasi baka ma-open yung tao. No, hindi ganan ang biblical pattern. Kailangan nating maging faithful sa mensahe ng Ebanghelyo. Yes, merong justification. Yes, merong forgiveness of sin. Pero huwag nating kalilimutan na kung i-reject ng tao ang Panginoong Kristo, meron ding judgment na kaparating. Now, yan ang preaching ni Paul. Now, verse 42 to 43, ano ngayon ang nangyari? Anong naging resulta nito? Result of Paul's preaching. Anyone could read? Yes, Chan. 42 and 43. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. So dito, ito yung ironic. Ang tanong, sino yung audience ng preaching ni Paul?
Sino yung anong klaseng tao yung pinag-preach ni Paul? Mga Hudyo. Pero, yung naging resulta, siguro, yung synagogue, of course, yung synagogue para lamang siya sa mga Hudyo, pero, probably napapakinggan ng mga Gentiles sa labas ng synagogue yung preaching ni Paul. Kaya naging resulta, yung mga Gentiles wanted to hear more. Sabi nila, probably paglabas ni Paul and Barnabas, Paul, ipangaral mo din sa amin yung pinirich mo sa loob ng synagogue. We want to hear that. So yun yung naging resulta. Dito din, sa verse 43, maraming Hudyo at mga Jewish proselyte. Yung Jewish proselyte, ito yung mga tao na nanggaling sa Gentile region na na-convert sa Judaism. Yun yung proselyte. A one who has come from a Gentile religion na naging Judaism yung kanilang pananampalataya. Meaning, dati, hindi sila niniwala kay Jehovah God, yung Diyos ng mga Hudyo, pero ngayon, naniniwala na sila kay Jehovah God. That's a proselyte. Ito yung mga Jewish proselyte na tinutukoy dito. Yung mga Hudyo at yung mga Jewish proselytes, sinundan nila si Paul and Barnabas at they persuaded, Paul and Barnabas persuaded these people to continue in the grace of God. Now, the next Sabbath, verse 44. Aryan, can you read verse 44? Acts 13:44. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. So, verse 44 says, another week ang nakalipas, dahil naging popular si Paul and Barnabas, yung buong syudad ng Antioch in Pisidia, dumating nung Sabat upang pakinggan ang pangangaral ni Pablo. Now in verse 45, meron ditong naging opposition. Meron naging kalaban dito ngayon. Anyone can read? Yes, Mikey. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. So dito, dahil nakita ng mga Hudyo, mga kababayan ni Pablo na wait, bakit yung buong syudad nakikinig dito kay Pablo? Bakit siya nakikinig kay Jesus Christ ng Nazareth? Kaya nangyari, itong mga Hudyo ng Antioch in Pisidia, nag-start na maging envious at nakipag-argue sila kay Pablo patungkol sa kanyang pangangaral. We don't know yung details, pero probably nagkaroon sila ng argument. Probably sasabihin ng mga Hudyo ay hindi si Jesus ang Messiah. Pero we don't know the details of that. Pero merong naging opposition sa pangangaral ni Pablo. Now, verse 46 and 47. Because of the rejection of the Jews, let's see what happened next. Verse 46 and 47. Reniel, can you read? Then Paul and Barnabas walked out and said, It was the Messiah that the word of God should Christ had been spoken to you, but saying, People it from you and their verses under truth. For of everlasting life, no return to the Gentiles. And verse 47. For so what the word commandment I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest before salvation unto end of Okay, ito, pakinggan nyo to. This is very important. Nung si Paul and Barnabas ay pumunta sa Antioch, ang focus nila mga Hudyo. Pero nakita natin the following Sabbath, yung mga Hudyo rejected the Lord Jesus Christ. That's why Paul and Barnabas turned their attention from the Jews to the Gentiles. At dito kinote pa nga ni Luke, kinote pa ni Pablo, yung Isaiah 42 na ang Panginoon ay liwanag ng mga Gentiles. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, para sa mga Gentiles. Go over in Romans 1:16. Romans 1:16. Ito ang ibig sabihin na tinutukoy ni Paul sa Romans 1:16 na, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Tandaan nyo, ang ebanghelyo ay to everyone.
para sa lahat ng tao. Pero, to the Jew first, and also to the Greek. Ang tinutukoy dito ni Paul, to the Jew first and also to the Greek, ito yung pagpapakita na remember, kung babalikan natin yung Acts 9, Paul was commissioned by the Lord to be a witness before the Gentiles, before the Jews, at sa mga rulers. Pero dito, ang focus ng kanilang ministry ay to the Jew first. To the Jew first. Pero, when the Jews rejected the Lord Jesus Christ, they always turned their attention from the Jews to the Gentiles. At makikita niyo siya sa bawat syudad na pinuntahan ni na Paul. Lagi silang umuuna sa mga Hudyo. Pagkatapos kung ang Hudyo ay i-reject sila ay babaling papunta sa mga Gentiles. So, ganun ang nangyari dito sa Antioch in Pisidia. Ni-reject ng mga Hudyo ang kanilang Messiah. That's why they turned their attention to the Gentiles. Now, verse 48 and 49, Acts 13, 48 and 49. Anyone? Yes, Mikey. And when Gentiles heard this, they were glad and glorified with the word of the Lord, and as many as were ordained in the eternal life believed. And the word of the Lord was published throughout all the region. Okay, so dito, pagkatapos naman mag-minister ni Paul and Barnabas dahil ni-reject na sila ng mga Hudyo, yung mga Gentiles ay nagbigay ng kagalakan yung kaligtasan nila sa mga Gentiles na nanampalataya. Great joy resulted in their salvation, the salvation of the Gentile believers. Yung kaligtasan na natanggap ng mga Gentiles through faith in the Lord Jesus Christ resulted joy in their life. And in verse 50 to 51, 58 to 51, Aryan, yes, can you read? But the Jews stirred up the devout and honorable women and the chief men of the city and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of the coast, but they shook off the dust of their feet against them, and came unto Iconium, and the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. Okay, so dito makikita natin kung paano yung opposition pa rin. Ito yung mga Hudyo na hindi tumanggap sa message ng Messiah, na message ni Pablo patungkol sa kanilang Messiah. Ang ginawa nila, pinersecute nila si Paul and Barnabas. It is a major persecution sa buong region of Galatia na nagsimula sa Antioch. At titingnan natin later on anong nangyari after that. Pero gusto kong pansinin natin na kahit merong victory na mga Gentiles ay naliligtas, merong opposition. Lastly, in verse 52, yes, Reniel. And the disciple were filled with joy and the Holy Ghost. So, dito, yung mga disciples that are in Antioch, they were filled with joy and with the Holy Ghost. At dito, in fact, we know na merong church na na-establish sa Antioch. At yung church at Antioch in Pisidia, ito yung mga church, ito yung isa sa church na sinulatan ni Paul ng Book of Galatians. So whenever you read the Book of Galatians, remember na ang background nila ay ito. Dahil nung nag-preach si Paul sa Antioch in Pisidia, sabi nung verse number 49, and the word of the Lord was published throughout all the region of Galatia, buong probinsya ng Galatia ay napakinggan ang pangangaral patungkol kay Jesus Christ. So, dyan tayo natapos. So, pagkatapos nila sa Antioch in Pisidia, yes, may success, may church na establish. Babalikan nila yan later on. Pero ang gusto kong tandaan ninyo na merong opposition. Dahil sa persecution ng mga Hudyo, napilitan si Paul and Barnabas na umalis sa Antioch at pumunta sila ng Iconium. And next week, pag-aaralan natin what happened
in the city of Iconium. So anong matututunan natin dito sa pangangaral ni Pablo? Una, gawin nating pattern paano si Paul ay nag-present ng gospel sa mga tao ito. Now, kung pag-aaralan natin ang buhay ni Pablo, iba yung style niya sa preaching dito, iba din yung style niya nung nag-preach siya sa Athens, sa Mars Hill. Now, ang challenge sa ating mga Kristiyano, paano tayo magiging knowledgeable sa salita ng Diyos upang kung ipapakita natin yung gospel sa taong share natin, makukonvince siya na si Jesus Christ yung Messiah. Kasi nung ako'y bagong Kristiyano, alam niyo yung aking style, yung Romans Road. Walang masama doon sa Romans Road. It's a systematic way ng pag-present ng gospel. You can start using Romans Road. That's good. Pero ang challenge sa ating mga Kristiyano, depende sa tao, depende sa kanyang need, depende sa kanyang pangangailangan, kailangan nating maging equipped enough to give an answer to everyone that asketh us a reason of hope na i-present ang Panginoong Kristo na Messiah sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So ganan ang estilo ni Pablo. He is a very educated preacher in a way of knowing how to present the gospel. So the same thing din, another application na makikita natin, yes, merong victory. May mga Gentiles na saved, pero sa gitna ng victory, merong opposition. At dito, pag-aaralan natin later on, in fact, I am convinced, sa first missionary journey ni Paul, ang pinaka-intense na persecution na naranasan niya. Sa first missionary journey. Kasi may instant doon na yung mga nag-persecute sa kanya mga Hudyo, pinagbabato si Pablo. Na hiniwan siyang half-dead na. 50-50. Imagine niyo, magpipreach ka tapos yung mga tao babatuhin ka. So, we will see that next week. Pupunta tayo sa Iconium. So that's the Antioch in Pisidia. Do you have any question? So kung wala na, tayo pong lahat ay manalangin. Shall we pray? Ama namin Diyos, salamat po sa aming pong pag-aaral. Salamat sa pagkakataong ito na nakita namin ang buhay ni Pablo. Salamat kung paano meron palang kapatawaran ng kasalanan at pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. We pray na pagpalain niyo po ito, ang aming mensaheng napakinggan. In Jesus' name we pray, Amen. So, salamat po. So,